Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Armed Forces of the Philippines Chief Browner naniniwala kay Vice President Sara kaysa kay kuting President Bongbong Marcos na hindi maganda ang makipagpistok sa mga terorista o bigyan ng amnesty dahil umano'y hindi naman tumutupad sa usapan ng mga ito. Kung sakaling tumupad naman sila, ay panandalian lamang at uulitin na naman ang kanilang mga gawain. Inaalay lang na naman natin ang buhay ng ating mga kasundaluhan sa panganib na wala namang patutungahan dahil kahit anong pakikiusap ang gawin sa mga terorista na yan, wala pa rin silang pinapakinggan. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "We need all our men in uniform to speak up na po and tell what is illegal happening this administration. President Bongbong is unstable and we are not safe na po. VP Sara is the leadership po para safe po tayo at uunlad." Sabi din ng isang netizen, "Wala na tayong matitinong tao ngayon dahil pati batas sinisira na kaya ingat na tayo dahil hindi na ito magtagal. Malaking digmaan na ito. Kaya ingat tayo dahil sa ganitong sitwasyon malalagay tayo sa alanganin." Meron ding isang netizen na nagsabi, "Mr. President, surely this is a writing on the wall. During the time of Belshazzar, son of King Nebuchadnezzar, he ignored the warning of God which was written in the wall while he was feasting. The writing said, Mene, Mene, Tekel, Parsin, and was interpreted by Daniel. Mene means God has numbered the days of your reign and brought to an end. Tekel means you have weighed on the scale and found wanting. Peres or Parsin means your kingdom divided and given to Medes and Persian. Sorry, but just sharing my opinion." Kasi hindi naman kayo legit na journalist. Naglilingkod po sila sa legit na o may prangkisa na ah, na kumpanya, no? Binigyan ng Kongreso ng prangkisa yung SMNI. Ibig sabihin legit po na kumpanya ng media company itong SMNI. Kasi may lehitimong prangkisa eh. Ngayon kung lehitimo po sila at hinire nila to si Eric at saka si Badoy, hindi ba lehitimo po sila? Hindi lang po yan sa pinag-aralan. Kasi kung magiging stricto po kayo sa pinag-aralan, marami pong mga broadcaster nung araw na hindi po nakatapos siguro ng broadcasting o ng journalism. Hindi po natin po pwede na baliwalain po sila bilang mga tunay na journalist at broadcaster. Yung po naman ay saganang akin, di ba? Okay. Darating po ang balang araw po, darating po ang panahon na pwede ring masakop miski nga yung mga vlogger. Kasi wala pa namang vlogger nung panahon na ginawa yung batas na yan. Tandaan po natin, 1920s po yan ginawa. Wala pa pong vlogger noon. No? So, ibig sabihin, hindi talaga kami protektado niyan kung gagawin po ninyo na stricto yung batas na yun. Pero ina-update po eh. At actually, trabaho nyo yan eh. Trabaho po ng Kongreso na i-update yung mga batas. Hindi po ba? Okay, yan po yung una. Kaya kung ang ikakatwiran nyo, kaya nyo kinukontempt si Ka Eric dahil wala siyang karapatan na protektahan ng kanyang source. Ay, teka muna. Di po ba? Napakatindi namang diskriminasyon yan sa kapwa. Ano po ba ang pagkakaiba ng ginagawa ni Ka Eric Celis
sa mga ginagawa ng sinasabi niyong legitimate na broadcaster at journalist. Eh, sa totoo lang mas magaling pa sila sa ilan, hindi ko nilalahat, 'no? Baka mas magaling pa sila sa sinasabi niyong legitimate na journalist at broadcaster. Yun po yun, eh, 'no? So, talagang talagang kung may karapatan po yung mga nagbo-broadcast dito po sa ABS-CBN at tsaka sa GMA7, bakit po yung sa SMNI walang karapatan? Discriminatory ang batas na yan. Kung discriminatory ang batas na yan, ina-allow po ba ng, Supreme Court na may diskriminasyon? Pare-parehong may prangkisa, 'no? Pare-parehong may prangkisa, pare-parehong binigyan ng Kongreso ng prangkisa, tapos yung iba ay hindi puwedeng i-reveal yung source nila. Halimbawa, kahit na anong pilipit niyo kay Arnold Clavio, hindi niya puwede niyang hindi i-reveal ang kanyang source dahil siya ay taga GMA7. Alfa Romeo, thank you very much sa, 2 pounds. Pasensya na kayo kung gabi, alam ko po hindi makakanood yung iba dahil hindi 'to yung usual, oh. Kaya lang po napagod po ako sa kaiikot dito sa lugar na 'to, 'no. Kaya po, kagigising ko lang, humiga po ako, sabi ko iidlip lang ako ng mga 30 minutes, ngayon lang po ako nagising. Okey, yan po yung isa kong question nung na-realize ko na hindi pala si Tito Soto 'tong pinag-uusapan nating Soto Law. Eh, kung magiging istrikto tayo, putya baka wala pa pong telebisyon nung araw, nung krineate yan. Hindi pa po cover yung mga 'di ba yung mga nagbabalita sa TV ngayon. Kasi ibang personality na po yung journalist at mga broadcaster, eh, sa TV lang. O kaya nga po dapat pati yung batas ina-adapt natin sa changing. Okey, okey. Punta po tayo rito 'no, sana po, bago may mangyari sa kanila, delikado po kasi yung hunger strike 'no. Marami po na nag-hunger strike sa mga, political, move na hunger strike. Marami po diyan nag-deteriorate yung, kalusugan ng, wala ng sulian. Ibig sabihin permanently na-destroy yung kanilang kalusugan dahil sa pag-hunger strike, 'no. Sana po hindi sapitin ng dalawa na 'to, 'no, kasi indefinite ang, hindi kayo nagtakda kung hanggang kailan, kung hanggang Pasko man lang o gano'n na ba tayo ka-istrikto, 'no? Okey, punta po tayo dito sa mga binitawan po ni VP Sara. Medyo na-overlook ko po 'to, pero may nag-comment nito hindi ko lang gaanong maintindihan. Nawala po ako sa hulog na sinabi kasi Bronner lang, eh, medyo nalito tayo. Okey, VP's stand on communist shared by so many. Ito po ang pahayag ni AFP Chief, General Bronner. Dito po binalita po 'to ng, Inquirer 'no. Vice President Sara Duterte's stand opposing the resumption of peace talks with communist rebels is a popular view. Popular po siya 'no, that even soldiers would agree on. Okay, sabi po ni General Bronner, pati po yung mga sundalo ay talagang, sang-ayon dito sa sinasabi. Pahayag pa po ni Bronner, hindi niya masisisi si Vice President Sara Duterte sa pagsasalita niyan kasi marami din po sa mga sundalo ang ganyan din po yung pananaw, 'no? Okay. So, consistent 'to si General Bronner, eh. Alam niya yung sentimiento at hindi po siya nahihiyang magsabi ng mga sentimiento ng mga sundalo, 'no? Bino-broadcast niya po dito para siguro,
Kahit po sundalo si General Bronner, hindi niyo po maatim na ilihim yung mga pinag-uusapan po nila. 'Di ba nasabi niya rin 'yan na maraming mga retired soldiers, 'no, tapos may nag-approach pa sa kanya mismo nung panahon na yung may mga nanghihikayat sa mga retired officials ng AFP, nanghihikayat na, sa mga active, ang pakiusap niya lang, "Wag nang idamay yung mga active." Oh, sinabi rin 'yan ni Bronner, eh. Tapos eto na naman po, in our Viber group, pero eto po, hindi po pagkondena yung sinasabi ni Bronner dito, eh. Ang sinasabi niya may point yung pangalawang pangulo, eh. Delikado po 'to. Yung gusto niyong i-isolate si Sara Duterte, yung mga tagapagtanggol po, ang napupuna ko lang po sa mga troll, kaya po natin natatawag na troll 'tong mga 'to, unlike nung tinawag pong mga troll yung mga tagapagtanggol ni Pangulong Duterte, tinatawag pong mga troll nitong mga kakamping Katdilawan, eh, mga totoong tao po, Sasorgando Sasot, 'di ba? Sila Trixie, sila Thinking Pinoy, sila Maharlika, lahat po mga totoong tao, eh. Etong mga troll na nagtatanggol ngayon kay Martin at tsaka dito sa mga loyalist, tignan niyo po kung ano-ano pong pangalan, 'no? Kung ano-ano pong pangalan nila. Eh, at least kami totoong tao kami, si Badong Aratilis, alam niyong tao 'yan. 'Pag artist kayo kayang i-drawing si Badong Aratilis. 'Pag pina-drawing mo si Sasrogando Sasot, kaya nilang i-drawing. Si Mark Lopez kaya nilang i-drawing, 'di ba? Si Daryl Yap 'yun yung mga nagtatanggol sa mga Duterte, mga totoong tao. Tapos sinasabi lang, "Ay hindi naman mga tao 'yan, troll 'yang mga 'yan." Okay, so anyways, balik po tayo rito. I cannot blame the Vice President for saying this. In fact, this opinion is shared by so many in our country, even soldiers. In our Viber group, there are similar sentiments because of the experience we've had with them. Oh, sa Viber group nilang mga sundalo, eh marami po. Marami po. Pinagpapalagay ko na sundalo 'tong mga sinasabi ni ni General Bronner, o mga opisyal o mga kamista niya o kung ano pa man. Yung grupo niya, kung ano mang grupo yun, grupo ba ng mga sundalo, grupo ng mga opisyal, Viber group, malamang mga opisyal yang mga yan kasi sino pa ba puwedeng ka-Viber ng general ng AFP? Okey. Tignan mo yan, Sining Suki, 'di ba? Alam na alam mo hindi hindi tao, eh. Bakit po troll ang tinatawag sa kanila? Kasi puwede pong isang tao, 'di ba yun yung meaning ng troll? Puwede pong isang tao marami yung pinatatakbo niya. Kaya yung hindi talaga pangalan yung niya, eh. Kaya katulad niyan, sining kung ano man ang pangalan niyan. Puwede pang may pinatatakbo yung tao na yun na iba pa. Eh, kami, isa lang yung Badong Aratilis, eh. Eto lang yung mukhang 'to, eh. Bad Aratilis lang ako dun sa boxing. Okey, balik po tayo rito. 'Di ba kitang-kita niyo po, yan po patunay. Webs, tuloy po natin. We have sat down with them to talk peace. Ito po yung sinasabi niyang similar sentiment because of the experience we've had with them. Ano po ba yung experience nila dito sa mga NPA? No, pinapaliwanag po ni General Bronner. Because of the experience we've had with them, we have sat down with them to talk peace. But what they were already doing was strengthening the New People's Army. Alam din po, eh.
Yan po yung sinasabi ng mga dating dating kasapi ng grupo na yan, na bumaliktad na sa mga sa gobyerno. Sinasabi nila, "Ginagamit lang namin yung pistok para magpatatag kami." 'Di ba? Strengthen, muli kaming magpalakas. Sinasabi rin po ng AFP Chief General Bronner na ginagamit lang yung pistok para magpalakas yung mga NPA. Mahal na Pangulo, kanino niyo pa po ba gustong makinig? Ang linaw-linaw na, oh. Buti sana 'no, kung desperate, 'di po ba? Desperate po yung gobyerno dahil wala ang lakas-lakas ng NPA, kinakailangan natin makipag-usap kasi ang lakas nila, eh, ang daming napapatay. Hindi po ganyan, eh, 'di ba? Ang sitwasyon hindi po ganyan, eh. In fact, AFP din po ang nagsasabi na wala na pong aktibong guerrilla front. Nagtatagumpay na po yung NTF-ELCAC, matagumpay na po. In fact, pati po yung mga kasama sa peace panel, si Anyo, ano po sinasabi ni Anyo, General Anyo? Magtutuloy-tuloy yung pistok ay yung NTF-ELCAC dahil ang tindi ng ginagawa nito. Matagumpay niyang ginagawa. Hindi lang nila makontra kasi siyempre good soldier sila, eh. Susunod sila sa gusto, eh. Oh, ano pa yung tila nabubwisit na sinasabi ni General Galvez dun sa mga panawagan nitong mga 'to, nagsisimula pa lang, eh. Huwag kayong magbigay ng kondisyon, kasi binibigay kaagad nilang kondisyon. Tanggalin ng buwagin ng NTF-ELCAC, tanggalin yung terrorist tag sa mga NPA, sa CPP-NPA. Tanggalin sila bilang terorista, yung tag sa kanila. Ipawalang bisa yung batas. Batas, ipawalang bisa yung batas ng anti-terror law. Yung kaagad yung kondisyon. Natural, hindi po magpo-prosper yung pistok na yan. Pero dahil nakapagpalakas sila, tignan niyo po, sinabi po ni ngayon lang po, si Senator Amy sa isang ambush interview. Ano po sabi ni Senator Amy? Ako litong-litong-lito na rin, eh. Litong-lito na po si Senator Amy. Nag-uusap kayo ng pistok pero si Halandoni ay nagsasabi na tuloy yung pakikibaka nila para maagaw yung kapangyarihan. Si Halandoni po, yan pa po yung kabats, Vice Chairman ng hindi ko alam kung siya yung pinakamataas sa NDF, eh. Buhay pa po siya. Ibig sabihin ngayon pa lang hindi pa nag-i-start, sinasabi nila na itutuloy nila na agawin ng kapangyarihan. Ayon po yan kay Senator Amy. Senator Amy, kung ikaw senador, kapatid mo presidente, nalilito ka kung bakit may usapin ng pistok. Lalo na po kami. Lalo na po kami, no? Hindi po namin masikmura. Kaya full support po kami kay VP Sara Duterte. Tapos babanatan niyo na pinagre-resign ng kung sino-sino sa DepEd. Ang nakakalimutan po nitong nagpapa-resign si De Lima, si Barry Gutierrez. Alam niyo po ang interes po nila, pare-pareho po politika, eh. Bakit po nila pinagre-resign si Sara Duterte in the premise na bagsak tayo sa PISA,
mababa tayo sa PISA. Bakit? Totoo po na hindi tayo mababa sa PISA nung panahon ni Pinoy. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman tayo nagte-test, eh. Kumbaga sa kanila, alam niyo yung ginawa nung panahon ni Duterte, in fairness po kay Briones, nag-test po tayo sa PISA para po malaman natin saan tayo, na-realize natin na kulelat yung mga estudyante natin. Kaya magmula diyan gagawa kayo ng hakbang. Sila Pinoy, nung panahon po ni Pinoy, wala po silang balak na alamin kung gaano tayo nagfe-fare sa iba. Ang importante sa kanila yung tokis nila, eh, 'no? Tokis po nila. Samantalang ang mas importante po na lutasin kung ano mang problemang meron. Si Inday BP Sara po, 'no? Si Inday BP Sara po, very willing po siyang ma-expose kung anong problema para malutas. Yun po yung pagkakaiba, eh, 'no? Yung isang pekeng naglilingkod, panay takip-takip-takip lang po 'yan. Pero yung mga Duterte po, willing silang, "Eto problema, droga, lutasin natin 'yan, mag-conduct tayo ng war on drugs kahit sino magalit." Okey, isa pa po. Actually, alam naman natin magtatagumpay na dahil sa NTF-ELCAC, eh. Kaya lang po, grabe, alam din nating lahat na yung NTF-ELCAC, yan po ay, yan po ay programa ng mga Duterte. 'Pag nagtagumpay po para, sa NTF-ELCAC, 'di ang credit po niyan sa mga Duterte. Yun po ang ayaw naman ng kabila. Yun po ang ayaw naman nitong mga ka-Uniteam. Isa na lang po diyan sa Uniteam 'no, i-stress ko lang po maigi 'no. Yun po yung tinalakay ko kanina pero mukhang wala pong naka-realize. I-stress ko lang po maigi na yung pong Uniteam, sabihin kasi ang dami pong nagsasabi ngayon, "Bakit pakialamera ka, Sara Duterte? Suportahan mo lang yung pangulo kasi vice president ka." Iba po yung vice president niya. Si Sara Duterte po, niligawan po yan para mag-vice president. Ang unit team po, imposible pong wala silang pinagkasunduan. No? Sinabi, o mag-vice president ka na. O sige, payag ako agad. Basta hanggang vice president lang ako, wala tayong pag-uusapan. Ha? Pag vice president na ako, very willing akong ipakulong yung tatay ko. Meron po bang ganon? Pag vice president na ako, very willing ako makipagpistok sa mga NPA. Meron po kayang ganon? Di po. Ang kasunduan po nila, itutuloy nila yung proyekto ni Pangulong Duterte. Kaya po pumayag yan si Sara Duterte. Imposible naman na gusto niyo ibalik yung ICC para makulong yung tatay ko. Payag ako makipag-unit team dahil yan yung purpose natin. 1 taon, 2 taon natin sasabing hindi natin papapasukin yung ICC, biglang sasabihin na natin na pag-aaralan na natin tapos papapasukin. Okay. Mga kapatid, nahaharap po tayo ngayon sa sitwasyon na, ito nga, ginigipit lahat ng mga kakampi, lahat ng mga tungkol sa Duterte. Matatag lang po yung mga Duterte, 'no, sa totoo lang. Hindi po nila mabinay-binay, pero grabe na po. Wala pong humpay nung nagsimula po sila sa CIF. Hanggang ngayon po, wala pong humpay yung paninira. Tapos ang malupit pa niyan, eto talaga, eto na po ang pinakagrabe sa lahat. O katulad nito, anak ng pating naman. Ito po ang sabi, "How in the hell do the DDS shits make Sara win a presidency in 2028 if they are attacking everyone? Can someone please advise these clowns that politics is addition?" Alam po ninyo, ako po,
naniniwala po ako diyang politics is addition. Ang sabi niya, ang point niya, paano mananalo si Sara Duterte sa 2028? Inaatake ng mga DDS sheets ang tawag eh. Inaatake nila lahat. Di ba nila alam na politics is addition? Alam ko po, dapat ang kino-question mo niyan, yung ka-unit team. Di ba? Kung politics is addition, no? Kung politics is addition, bakit nyo binabanatan yung ka-unit team nyo? Okay. Isa pa, anak ng pating. O yan, another. No, walang pangalan. O, baka naman isang tao, 100 yung kanyang ganyan para mukhang maraming ayaw kay Sara Duterte, di ba? Baka naman isang tao lang si anak ng pating, si anak ng kulugo, si siopaw mo, tak-takin mo, naknakin mo, sipsipin mo, naknak ko. Baka lahat ng yan ay isang tao lang. Pare-pareho pong atake kay Sara Duterte. Di po ba? Walang pangalan, walang apelyido, anak ng pating, anak ng kulugo, sipsipin mo rakbo ko, putang ina nyo. Di ba? Wala kaming katuturan. Nagnanaknak na kami. Baka pare-pareho lang sila. Iisang tao lang. Okay. Paano nyo naisip na atake lang ng atake? Buhay pa kami lahat. Puta, kung baliktarin yung ginagawa nyo. Si Sara Duterte po ang inaatake ng lahat. Inaatake ng mga kakamping, inaatake ng mga dilawan, inaatake ng mga tambi vloggers, inaatake ng mga tambaluslos, inaatake ng mga loyalist vloggers, inaatake ng kung sino-sino. Pumapalag lang kami sa inyong lahat eh. Kami po, kaya namin pinaglalaban na hindi kami vlogger. Kasi isang pangalan, isang tao. Eh kayo po, binabaliktad pa si Sara Duterte, yung mga supporter ni Sara Duterte. Paano daw mananalo si Sara? Inaatake lahat. Hindi po ba baliktad? Inaatake yung lahat si Sara, pinagtatanggol lang namin. At tapusin po natin to sa pamamagitan po ng sinabi ni Senator Bato. SMNI ang station na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Yan ang dapat suportahan natin. Ayan, diyan po nagtatapos ang ating pagsusulit. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!